Pero technical na ho yun. Ayon sa rules of Supreme Court, bawal. Di sige. Para dumating ang oras, kahiya-hiya na naman kayo in a second attempt. Sino pa magpa-file? Mag-file na kayo. Para... If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at patanggalin na ng Senate President. Survey law Sila wala kung ano maangkinin kanila Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. De Lima nag-backleap. Red ribbon. Binasag ni Pulong Duterte. Yan ang the best. Maraming pag-uusapan ngayon. No? They are just making mockery o pang-aasar of the system. Analyze sa binasurang impeachment. Mockery. Panayam kay Atty. Foley ano to? Panayam kay Atty. Ano daw kay Atty.? Hindi. Kay ano to? Hindi to kay Atty. Ito ay pag inirecommend ang kasuhan ng Blue Ribbon Committee itong tatlong senador. Bakit? Kita nyo mga style ng mga majority, di ba? Para magwagi sila sa numbers gaming, pakakasuhan nila. Si Senador Villanueva, Senador Estrada, Senador Escudero, yan ang kanilang balak para magwagi sila. Pero hindi kayo magwawagi. Sorry kami ay humihingi na ng katatawanan sa inyo. Pinagtatawanan na namin kayo. Dahil puro drama at sarswela lang ang nakikita at mga pinapakita nyo sa taong bayan. Unang-una, impeachment ni BP Sara, hindi para kayo nakamove on. Nung binigyan ng impeachment itong si Bongit, tinatawanan lang nila. Paano? Pinapalamon din ng milyon-milyon kasi. Itong mga contractor, yung mga bakulaw dyan sa kamera. Wow! Ang sarap Imbis na kayo ang tutulong sa maging maayos ang bansa, kayo pa ang nagkukopong-kopong, kakampihan, para tulungan ang inyong amo. Mga dating anti-Marcos, ngayon lawyer ni Marcos. Tama nga naman. Alamin natin to dito. Sa gitna ng umiinit na bangayan sa politika, muling sumiklab ang palitan ng pahayag sa pagitan ng mga mambabatas hinggil sa isyu ng jurisdiksyon ng International Criminal Court, usapin ang soberanya ng bansa, at ang patuloy na pag-usad ng mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang magkakaugnay na pahayag at tugon ng iba't ibang personalidad ay nagbigay linaw sa kani-kanilang tindig sa mga sensitibong usaping legal at pampulitika na patuloy na humuhubog sa kasalukuyang klima ng pamahalaan. Kinontra ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang pahayag ni Bicol Saro Party List Terry Ridon kaugnay ng umano'y kidnapping sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ipadala ito sa International Criminal Court. Ito po ay hindi kidnapping. This is an implementation of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court through the Interpol, pahayag ni Ridon. Ngunit tinawag ni Duterte na gross insult sa katalinuhan ng mga Pilipino ang pahayag ni Ridon at hindi lamang reckless. Giit niya, wala nang bisa ang anumang kautusan ng ICC sa bansa dahil hindi nakasapi ang Pilipinas. It has always been a crime to detain a person. Yan nga ang laging sinasabi, di ba? Kaso, siyempre magkakasama sila. Sila yung mga nakapwesto ngayon. Kahit walang jurisdiction, nagagawa nila ng kwento. Totoo yan. Nagawa nila namanipula nila. Kahit yung desisyon kay Bongit, nagawa nila ng kwento. Nagsama-sama sila.
Oh. Ayan sila ngayon. Abangan nyo naman ang mga Duterte sa panahon na pag-upo ni Bibi Sara. against his will without legal justification, such an order can only be carried out if Filipinos themselves choose to submit and personally deliver one of our own citizens to The Hague, ani Duterte sa isang Facebook post. It is a dangerous oversimplification of a very serious constitutional and sovereignty issue. This kind of blind submission, dressed up as legal clarity, is either willful ignorance or deliberate deceit, dagdag niya. Pinuna rin niya ang ilang mambabatas na, aniya, tila mas handang ipagtanggol ang mga panlabas na institusyon kaysa ang soberanya at karapatan ng bansa. If Ridon truly believes this matter is that simple, then he owes the public a full legal explanation grounded in Philippine law, not sweeping declarations meant to shut down debate, aniya ni Duterte. If Ridon wishes to be useful to the country, he would do well to direct his legal curiosity toward the anomalous flood control projects in Bicol, where real questions of accountability demand answers, rather than acting as a spin doctor for legally questionable actions, dagdag niya. Sa huli, hinamon ni Duterte si Ridon na hikayatin si dating Congressman Zaldico na Yan. bumalik sa bansa at tumestigo, na, aniya, ay makapagbibigay ng tunay na serbisyo sa mga Pilipino. Hindi naman Kasunod Ito, pa nito, umani ng sabihin pansin ng na pahayag natin, ni mamamayang hindi Liberal nila Party kaya. List Representative Hindi kayang pabalikin si Saldico. For sure yan, hindi nila kayang gawa ng kwento na bumalik ka dito. Kita nyo nga, nahihirapan nga sila kung nasa si Saldico. Ilang buwan na nakalipas, wala pa rin si Saldico. Kaya ba nila? Ngayon, hinahamon na nito ni Congressman Pulong, itong si Ridon, na itong makapal ang mukha na ito. Makapal talaga ang mukha. Diyos ko po, sa kapal ng mukha. Para lang si pabalikin mo. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Hindi nyo naman kayang pabalikin. Pag bumalik sigurado, pag bumalik si Saldico dito, yari yung amo nyo at yari din kayo. Lalong-lalo ko na yung mga dinorobo nyo, di ba? Binulgar nga yan ni Kong Libiste na merong 150 million allocable. Ano na nangyari doon? Okay ba? Okay ba yung taga Bicol? Lalong-lalo na sa kalsada? Ayos ba? Ayos? Kung hindi ayos, tuloy. Leila de Lima na hindi umano sapat na batayan para sa impeachment ang aligasyon ng umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa Pangulo, malinaw ang tindig ni De Lima, ang tinatawag na unfitness ay hindi umano automatikong kabilang sa mga Ito. Kita nyo, puro sila mga balat kayo. Di ba nag-file sila impeachment yung mga makabulok bayan? Makabayad black. Oo. Di ba nag-file sila impeachment? Pangalawang impeachment kasama ata ito Ang yayabang nyo, ang iingay nyo, pabagsakin at nag-file kayo ng impeachment laban kay Junior. Samantalang, hindi mo mapaliwanag at against ka doon sa kidnapping na ginawa kay Tatay Digong. Diba? Anong usapin yun? Pababagsakin mo, papail mo ng impeachment, dinidepensahan mo, pagdating doon sa kinidnap si Tatay Digong, hindi daw. Sino kakampi mo? Lokohin nyo na sarili nyo, Huwag na lang ngayong mga Pilipino dahil wala na hong naniniwala sa inyo. Tsaka may record kayo, bakit ka pa paniniwalaan? Di ba? They are just killing of the system. Kaya marami ang nabuwisit Dito sa naging pasya, naging 42 votes, pinaglaliban nila ng isang araw, pagdating ng pangalawang araw, ayan na. Nag-42 na. The system, and that parang they're taking the public parang yun nga for the word parang pinagmumukha nila tayong tao, iniisip nila na kaya nila tayong paikutin with their theatrics, pero at the end of the day siguro talagang maliwanag that ang gusto lang naman nila ay pagtakpan talaga yung ating Pangulo. Binasura na nga, tinuturing na insufficiency in substance. Wala pong batayan. Lahat po ng mga reklamo, mga paratang na inihain laban po sa kanya. Ano bang masasabi po ninyo dito?
Well, this is something that I really expected now from from the get going, because primarily, ito yung expected natin, especially if the complaint was not really prepared the way it's supposed to be. No, syempre kinakailangan talaga, no, as with any other case, there must be that probable cause, no. At least magkaroon tayo ng sustansya, magkaroon ng batayan, magkaroon ng laman yung reklamo. Pero nakita naman natin, we cannot have a good and competent impeachment complaint if we are just presenting mere allegations without substantiating or at least at the very least some very simple circumstantial evidences. And nakita natin ito dito sa unang impeachment complaint, no. Kaya nga I am very dissatisfied na hindi tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na inihain nila diba? former Congressman Mike Defensor, Jean Paras, no, kasi sa aking pananaw yun talaga yung mas may lalim, mas may sustansya at mas may laman na impeachment complaint. Pero they maneuvered to block it, and diba? yun nga, hindi na nga siya na-i-file, no. And Kasi una pa lang, nung ipa-file yung first attempt pa nila sa Attorney Topacio, Attorney Respicio, at si former Congressman Mike Defensor, hindi na umusad. Ang paliwanag nila, yung magre-receive daw, nasa Taiwan at magre-receive din ng award. Diyos ko, mamamiya. Naman talaga. Tapos yung pangalawang attempt nila, hindi na tinanggap. Yung una, pangalawa, yun lang ang tinanggap. Ano mangyayari? Di ba? Anong mangyayari nito? Eto na nga, dumating na yung February 2, February 4. Eto, lumabas. Insufficient in substance. Wala na kayong magagawa. Ang kailangan lang natin, pagdating ng solid na 2028, isa-solid natin si BP Sara. Pag nagawa nila ng kwento si BP Sara dito sa na bukas, tandaan nyo. Pag nagawa na naman nila ng kwento, pero sa tingin ko hindi uusad eh. Bakit? Na-technical na sila. Kasi nagmadali yung Makabayad Black, na i-file yung panibagong complaint kay BP Sara, na alam naman, kahit alam nila, na bawal pa. So, tinanggap ngayon. Ewan ko kung tinanggap pero technical na yun. Ayon sa rules of Supreme Court, bawal. Di sige, para dumating ang oras, kahiya-hiya na naman kayo in a second attempt. Sino pa magpa-file? Mag-file na kayo. Para pagdating ng oras, nakakahiya kayo. Lahat naman yan sasagutin. Lahat naman yan may ebidensya. Lahat naman yan sasagutin at may ebidensya si BP Sara na yung mga complaint para sa kanya ay gawa-gawa at istoryahe lang. Ganyan, oo. Ang matibay daw na sinasabi nila ay si Madriaga. Saan titibay si Madriaga? Si Madriaga ay nasa Oblo. Paano masusustain niya yung affidavit niya? At sino ang harap para manumpa siya at pirma? Wala nang, bawal naman yun. Di ba? Sa Oblo, magsasalaysay ka. Totoo ba? Tsaka napatunayan na yun yung security guard, hindi PSG. Oo. Saan ka nakakita naman? Ko naman. Tuloy. Itong impeachment complaint na to na ibinigay, na tinanggap nila, I think this is one of their ploys, basically, that they will be filing an impeachment complaint that is relatively weak so that it will be dismissed. Papasok yung one-bar rule, yung constitutional provisions. So next year na naman, I think if next year baka mag-uunahan na naman sila to file a weak impeachment complaint until the president will finally be off the hook. No? So actually hindi naman bago to. This was a ploy that was made already during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, and they're just doing it again right now. So it's a part of a playbook, I believe. Kita nyo, nasa playbook to talaga. Pilipino, niloloko na lang tayo. Alam nyo bakit? Gumagawa sila ng mga script. Yung script na yan, sino kaya ang author niyan? Sino kaya ang pinaka-producer ng script na yan? Magaling no? Una, ipapile yung impeachment ni Bongit, tapos, in the other day, tapos na, basura na. Di ba?
Pero kay BP Sara, pinatagal-tagal, pinatagal-tagal, buti na lang hindi sila kinatigan ng Supreme Court. 'Di ba? Ang haba ng proseso, ang haba ng time frame para lang pag-usapan yung impeachment ni BP Sara. Samantalang dito kay Bongit Jr., napakabilis mabasura, ano? Ngayon, nakatutok na naman sila. Naglalabasan naman yung tuta ni Balulong. Oo. Akalain nyo, ha? Nakita natin na umatin si Balulong dyan sa house. Lumabas din. Porket ba natapos na yung impeachment at ligtas na si Junior sa impeachment, naglalabasan na. Boss, pwede bang humarap ka naman sa Blue Ribbon at pag-usapan nyo naman, Balulong, ikaw yung hinahanap ng taong bayan, yung the big fish. Sabi ko sa inyo, wala na yung the big fish. Kung ano-ano na ang pagtatakip. Meron ba na nakulong na the big fish? Oo. Dinamay pa nila yung isang ex-senador o yung former senator na taga Cavite. Dinamay pa nila sa mga kalokohan nila. Ngayon, si Balulong, wow, ang saya-saya. Hindi na papag-usapan sa kamera, hindi na papag-usapan sa Blue Ribbon, at hindi rin na papag-usapan sa stream. Ligtas ang mama. Ang galing talaga. Ang galing! Oo. Ito na yung usapin kila Senador Estrada, Villanueva at Escudero. Ngayon, ano ang system nito? Ano kalalabasan nito? Uusad ba? Tanong lang ano ang magiging papel para mapagtakpan ang lahat ng issue dito sa lumalabas na script na ito? Ito bigla nagulat na lang tayo. Ang mga kontraktor ang pinag-uusapan. Ang mga kontraktor din ang naglabas ng baho. Pero mga senador ngayon ang nasa hot seat. Sipin nyo, magtaka ka. Majority pa, nahihirapan na siya, paano pa sa minority? Di malay naman niya. Baka yung mga member minority, lahat pumirma na. Ay, sige, okay yan. Di ba? Oh. Diyan kasi sa draft committee report, inire-recommend ng kasuhan sa flood control project anomaly, Sino yan? Senador Jinggoy Estrada, Nako, may kaso na nga sila, no? Joel Villanueva, Ako, yung nasabit siya kasama kasi ng mga nauna, hindi siya kasama, di ba? at Cheese Escudero. Nako, yung dating Senate President. Tatlo yan. Hindi rin pipirma kasi sila kakasuhan. Oo nga. Plus yung ayaw pumirmang tatlo, 6 na. Oo. Plus yung minor, hindi nga makakakuha ng ano ito. Ganon. At Mahirap. diba, yung dating Senador Bong Revilla kasama rin? At kasama si dating Senador Bong Revilla Nako. at Secretary Manuel Bunoan. Nako. At dating Congressman Mitch Cahayon. Nako. At dating Congressman Saldico. Nako. Oo. Yung magkakasama yan sa draft committee report. Di umano, ha? Di umano. Doon sa 67 na sinasabi ni Senador Ping, walang kinasuhan? Di ba Wala. sa kanya privilege? Puro drama lang. Yung playbook nila, wala na sa eksena yung iba. Yung ibang senador, di ba mayroon sa Pasig na congressman sa Quezon City. Di ba? Wala yun. Halos lahat yun wala. Yung dinadawit ba o nadamay sa usapin? O yung siniwalat ng Diskaya, asa na sila? Diyos ko Marimar. Napaglaruan na naman tayo ng kwento nila. Privilege Yung oo, kongresista? mga Contractors? contractors. Wala, yung Mitch Cahayon lang ang nabanggit eh. Kalaban ito siguro ng admin, ano? Kasi yung Mitch Cahayon, nabanggit lang ito eh. hindi naman hindi sa report ni Senador Ping Lacson ang galing niya, kung yung nagkakamali. Doon sa kanyang na yun ay inimbestigahan pa ng kanyang mga tauhan. Kina to, kina Bryce Hernandez. Yung grupo nila Bryce yan. So sana may sinama siya sa mga kasi yun personal knowledge si Senador Ping yun, ha? Mga tao niya nag-imbestiga doon. Mukhang hindi nga. Ganun ba? Wala eh. Wala pa. Sayang naman. Paano yung trabaho ng mga tauhan niya? Ayun nga. Kasi di ba binabanggit niya sa kanya privilege speech. Ito niya, personal pa namin pinuntahan ito at nakita namin na talagang substandard. At di ba naman niya talagang ghost ito? Ang tibay ng ebidensya. Ganon. O sige, ayun na daw. Okay na. Pakinggan natin ang pahayag. Senator Pampilo Ping Lacson. Sir, but we can say, sir, that the round, yung kahapon ni sir, yung seeing the draft report. Dito natin pakinggan yan. Baka nandito yan. Baka yung pahayag niyan nandito. Tignan na. Totoo ba?
Baka wala. Wala dito. Check ko lang, Oo, kung nandito. Wala. Ito. Mga kasamahan Yan. niyo, sir? Mag-uusap-usap nga kami mamaya. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blue Ribbon Committee. Not in its findings, ano. Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka, Kagabi. mamiligro yung Hindi kanyang na namin posisyon? pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues sa Blue Ribbon Report. But sir, Kaya Ano tumulong issue? na rin siya how to use the proper language. Yung tatlong senador na napapakasuhan, meron na pong nag-reach out sa inyo, sir, about your recommendation. I think si Senator Joel was asking for a copy last night. Pero hindi namin mabigyan because ano nga yun, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. After all, the members din sila. but sir, kahit po, for example, yun nga, merong threat na magbago or magkaroon ng kudeta, hindi magbabago Alam mo, yung recommendations hindi ninyo. Hindi makakarating doon because if they refuse to sign, there'll be no committee report to speak of. See my point? Yes. Walang i-report out sa floor kasi nga walang 11 signatures. Ganun And as yun. of now, sir, 3 signatures. Hindi, ngayon anim, sa mga- nag-withdraw yung tatlo. So, tatlo. So, tatlo na iwan. May we know who the three are? Hindi ko alam kung mag-withdraw rin. Sige, Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko. Hindi ka kasama doon, sir. Hindi kasama yung sa bilang yung chairman. Kasama. So, apat na, sir. Apat. Oh. Apat, okay. Sir, sorry So, pag-uusapan nyo mamaya, so, magko-collect ka na rin ng 11. Didiscuss namin ano yung mga inputs nila. Okay. Yung pwedeng ipasok doon at pwedeng tanggalin doon sa draft kung acceptable at mapagkaisa namin, edi yun ang lalabas na committee report. Kung Pero ako nga, meron akong bottom line. I will not also parang counter kung ano na yung nangyayari sa ground. That's not practical at all. Because hindi ko i-recommend na i-investigate, mag-undergo ng preliminary investigation. Yan na nga Di ba? Ang sabi diyan, Blue Ribbon Committee, pinakakasuhan na. Ano to balita na to? Peki ba to? Tapos hindi mo i-recommenda. Kaya nga nag-withdraw yung tatlo. Ayaw ng tatlo. Baka siguro nakukonsensya na pakasuhan yung kasama nilang senador. Pero nagtataka kami, kayo, parang gustong-gusto nyo pa. Di ba? Oo. Ang linaw-linaw dito, Estrada, Villanueva at Escudero, inirekomendang kasuhan ng Blue Ribbon Committee. Nag-withdraw, yung tatlo, binawi yung pirma. Bakit? Siguro, kaibigan nila yung ibang senador. Kayo, parang gusto nyo pa. Tuloy! Paliwanag. Meron na nga ang preliminary investigation eh. Kung ipapatanggal sa kakasuhan yung tatlong senador, I will papayag not sponsor it. I will let somebody sponsor it. Nakita If niyo there's- na. Hindi siya makapagsalita ng diretso. Gusto niya talagang mapakasuhan yung tatlo. Bakit? Numbers gaming Pag umusad ang kaso patungkol kay BP Sara, ito makinig kayo. Pag si BP Sara na pailan bukas at pagtulong-tulungan na naman ng mga durobo sa Kamara, uusad sa Senado. So ngayon, pag napakasuhan yung tatlo dito, alam nyo naman yung tatlo dito, medyo umaanib kay BP Sara, hindi na sila makakaboto. Lamang naman yung mga unggoy na ito. 'Di ba? Numbers gaming ang labanan. Kaya mahirap na pag na-recommend nilang kasuhan, ibig sabihin, ma-out muna sila. Hindi sila pwedeng kasi may kaso 'Di ba? So panalo na ngayon sila. Any taker. Magko-collect ka na ng 11 signatures mamaya, sir? Malalaman namin kung may Kung magkasundo kami sa final draft, magpipirmahan na rin kami mamaya. So I can report it out next week, early next But week. possible the pirmahan can happen in the days to come? Yung signing? Naka-ready na kasi yung draft based on initially na pag-usapan namin. Pero kung may mga additional input, incorporate namin yon. So i-reroute ko yon, i-reroute uli yon based on their recommendations and suggestions.
Oh, yun daw. Ha? I-recommenda ang alin na naman. So, meron naman tayo ipapakitang video sa inyo. Yung usapin sa China. Kasi ang mama, parang nagmukhang bobo. Oo. Parang nagmukhang bobo siya. Dito sa, kay Senador Marcoleta. Tingnan natin, Meron silang Ayan na siya, coordinates. ayan na Yung siya, 9 dash line. nagbibidahan. Wala tayo nga may baseline May baseline, 10 dash line na. May coordinates ba? Wala tayo nga may baseline survey law Sila wala kung ano maangkinin kanila Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin Kita nyo, Nagdi-declare tayo ng Yan ang abogado, hindi yung nagpapanggap na abogago. Di ba? Alam ni Senator Marcoleta ang sagot. Ito, tanong lang, kung makatanong lang, akala mo may alam. Tutasin, please naman. Huwag magaling-magalingan. Sumagot ka na, di ba? Hindi mo kailangan maging abogado para sagutin ang mga problema. Ano ba yung sabi niya? Issue ng yung sa persona non grata. Oo. Ito ngayon, nagmukha kang ob-ob. Sa sagot ni Senador Marcoleta. 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Ang maganda sana, yung talagang exact coordinates, makukuha natin. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa high seas. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung Parola, yung Tito, yung sinabi nating 4 kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yun? Di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone. Umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon. Simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula diyan, Mr. President. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Wala yung 9 dash line mo, China. Totoo naman yun Because China was unable to prove by historic rights na talagang nasakop niya through the 9 dash line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumusisyon nila sa mga features.
Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. Yan. And China Yeah, supalpal. continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Kita nyo na, nagmukhang anga. Nagtanong na isang beses, kasi pag nagtatanong kasi, dapat alam din kung ano yung mga pinag-uusapan, kung ano yung boundary, kung ano yung mga nasasakupan. Wala pa nga daw mapa sa Google. Ayan na, bumanat. Kita nyo naman, magaling si Senador Marcoleta. Alam niya kung ano yung isasagot niya. Mukhang tanga tuloy itong si Tutasin. Kaya sinasabi ko sa inyo, abang-abang kayo ha. Mas lalo pang iinit at iinit pa ang usapin sa politika. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan like, share, subscribe, at hit mo yung bell. Bye-bye!